maging vigilant tayo sapagkat ang sinasabi ko sa inyo ay eleksyon, isang national election na mangyayari na ito'y napaka-importante po sa bahagi ng ating demokrasya, sa bahagi ng ating democratic processes. Kaya ko lamang po nililitaw ito ngayon para ipaalam sa inyo na ang pangambang ito ay nagkaroon na po ng basis. Naipakita ko po na yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Good morning, sir. Eddie Galvez, FABC Network News. Sir, ano po masasabi nyo sa Chairman Garcia na patuloy na sa ibang commissioner? Sir, Eddie Galvez po. Yeah. Ano po masasabi nyo, sir, sa ibang COMELEC commissioner na patuloy na sumusuporta kay Chairman Garcia sa kabila ng expose nyo o direct hit? I cannot speak for them. I think they should ask Chairman Garcia whether or not, mamaya bibigyan ko kayo nito eh. Kayo na siguro mag-confront sa kanya kung totoo ito, hindi. Parang bigyan ninyo yung mga kasama niya sapagkat I think when they conducted their own press con in COMELEC, they were united in supporting the chairman. And that's good. Kung wala namang, kung malinis naman ang chairman, ba't hindi natin suportahan? But in this case, I was able to prove that there are accounts. Ito malinaw na po ito eh. Hindi naman po magsisinungaling ito. Ito pong account na ending in 050, actually ang kompleto pong account niyan is 107 63 000 10750. Ito po yung Scotiabank Primary Savings Account. Ito naman isa na mayroong account ending in 8562. Ang kumpletong account number, this is in Cayman National Bank. Savings account po ito with account number 400000-012-58562. Yun po yung full number ng account na ating napatunayan na existing in the name of Chairman George Garcia. Kung Dante, clarification lang, with all of these offshore bank account, tapos may napatunayan na po kayo, ito bang mga offshore account na ito ay directly connected doon sa Miro? Ulitin mo nga. Ito bang mga offshore bank account na ito na nakapangalan kay Chairman George Garcia, may koneksyon doon sa Miro? Hindi ko pa masasabing may connection sa Miro, ngunit dahil hindi nga pinapaliwanag yung circumstances kung bakit na-procure yung services ng Miro, yung system at saka yung mga makinang gagamitin, ay matagal na nating sinasabi, lihis sa batas sapagkat ang batas ay kinakailangan magpakita muna ng katibayan na nagamit nga itong hybrid na makinang ito, nakakapaloob ba ng dalawang applications, yung DRE, ito yung Direct Recording Electronic Technology, pagsasamahin sa OMR o yung Optical Mark Recognition. So ang dalawang applications na yon gagamitin mo sa isang makina kaya ginamit na hybrid. Wala pa pong nangyaring ganito elsewhere o dito sa ating bansa. Kapag ka ganun na nangyari, lalabag po tayo sa batas sapagkat ang hinihingi ng batas dapat na gamit na ng merong katibayan at successfully used ang sabi in prior electoral processes. Hanggang ngayon po hinahanap natin ang kasagutan mula sa COMELEC, hindi naman nila binibigyan ng katibayan na nagamit na po sa ibang bansa. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, nagamit po yung DRE separate from OMR
Ngunit nagkaroon pa rin ng aberya sa Congo, about 45% ng voting stations. Nung ginamit naman ng OMR sa Iran, kagaya po ng mga report na nagsilabas, 70% naman po ng problema associated with voting stations ang naganap doon sa eleksyon na yun. Ngayon, kung pagsasamahin pa itong dalawang ito na hindi naman napapatibayan pa kahit saan, sino makapagsasabi na ang ating eleksyon ay magiging tapat, malinis, maayos, na siyang hinahangad ng bawat isa sa atin? Iyon ang problema eh. Kaya kahit hindi po natin mapatunayan kung saan, bakit ang patutunayan na, ang dapat nilang patunayan, saan nang galing itong mga accounts na ito, ba't nagkaroon ng maraming accounts at pagkatapos initially dininay niya at ngayon napatunayan natin, nandito. Hindi ba dapat sila ngayon ang dapat na magpaliwanag kung bakit ngayon ay sa kabila ng kanilang pagtanggi ay napatunayan natin na mayroong accounts? Hindi ba kayo nababahala? Ako lang ba nababahala dito? Yes, sir. Congressman, Alan Gatos po from GMA DCWB. Buti po no, House Resolution yung ipinail ninyo. Ang pinabanggit nyo, kung tama pagkakaintindi ko nina, verifikado na yung mga bank accounts, particular yung dalawa na may nakapangalan sa isang George Erwin Garcia. Buti hindi ho nyo isinulong na mag-file ng impeachment laban dito kay Chairman Garcia instead na House Resolution. Pwede naman yung House impeachment. Hindi ko naman mapipigil yung ibang kasama ko. It's another way of addressing this issue. Kung gusto nila mag-file ng impeachment, nasa sa kanila yun. Pero itong sinasabi kong ito na kailangan ay magkaroon muna ng immediate investigation sapagkat nangangamba nga po ako sa ating eleksyon na kung hindi natin maayos as soon as possible, ilang panahon na lang po ang natitira. Yung impeachment po kasi, bago matapos yun, maraming proseso po yun. Yun po ba yung uunahin natin? Hindi natin muna isasang-alang-alang yung gagawin nating elections next year. Kasi po, baka kung tumagal naman, hindi natin ma-ascertain yung kaganapan o kung ano yung magiging outcome ng ating eleksyon. Kaya nga po, ang ginawa ko, resolution na lang muna para mabilis po nating matukoy ang mga binabanggit po nating mga offshore accounts na nakapagbibigay po ng alinlangan sa atin, lalong-lalo na po sa amin. Follow-up question lang po, Congressman. No? Kasama ho ba dito sa House Reso na kung maaari ay wag na munang gamitin yung rerentahan na mga automated election na counting machine ng biro dahil dito sa lumabas na to o hindi ho yun kasama dun sa maimbestigahan kasi halos ilang buwan na lang para bago mangyari ho yung susunod na eleksyon na Congressman. Kasi po ang mga resolution natin ay hindi po pwedeng pagsamasamayan ng maraming subject matter. Pagdating na po siguro ng pagkakataon at saka na lang mapagtibay na kung ano yung mabilis na gawin. Kasi hindi po natin pwedeng isakripisyo ang ating eleksyon. Hindi natin dapat patagalin ang isyong ito. Dapat sana mabilisan po ito. At ang isa pa ngang paraan dito, dahil ito pong usapin na ito nandun pa rin sa Korte Suprema, dahil meron pa pong mga motion for reconsideration ang mga partidong involved doon. Kaya isa po sa inaasahan sana natin na mapabilis po ang pag-address ng problemang ito. Sir. Ronald Ramos from Abante Radio. Para mas mapabilis, di ba, isa sa posibleng nababanggit ninyo ay yung impeachment proceedings. Mag-file ng impeachment against Chairman George Erwin Garcia. Now, from your end, bakit hindi na lang po yun ang ginawa ninyo para mas mabilis? Kasi kung dadaan pa ho tayo sa House investigation, mga hearings, something like that, hindi ho ba kakain pa ito ng panahon? At maaari maka-apekto ito sa nalalapit na po na
election period. October is already the beginning of filing of certificate of candidacy. Hindi po ba? Hindi po ba natin pwedeng idiretso na lang doon? And what is the reason ba't kailangan pa natin paikutin ito through House investigation rather than filing a direct impeachment complaint against the chairman of COMELEC? Alam niyo yung impeachment, hindi naman isang araw lang natatapos yun eh. Yun lamang pagkuha ninyo ng consent ng mga miyembro, pagtatalunan pa yun. Magkakaroon pa po ng ang impeachment process ay magsisimula po sa House of Representatives. Hindi po ganun kasimple yun. Kagaya po ng nangyari na nalaman na po ninyo mga impeachment process na ginawa natin sa Pangulong Estrada, Pangulong Grol na Macapagal-Arroyo, at itong pinakahuli, yung ating dating Chief Justice Sereno. Hindi po ganun kadali ito. At pagkatapos pupunta pa po tayo sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial doon. Doon tatapusin. Bago po mangyari yon, siguro tapos na po yung period ng eleksyon bago natin maumpisa ng eleksyon ay ang impeachment baka Mayo na po yun 2025. Okay. So what are we trying to achieve in filing this resolution 1827 kung hindi rin naman mauuwi sa impeachment? Mananatili din pala sa pwesto si Chairman George Garcia. So, what will happen after this ng investigation? Ano magiging rekomendasyon ninyo just in case? Kaya ko nga po in-expose ito, kagaya na sinasabi mo, kung mananatili sa pwesto si Chairman Garcia, sa palagi mo ba dapat pa siyang manatili sa pwesto? Gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, napatunayan natin na meron palang accounts. Pero the only way to remove him from office is impeachment. Tama po ba? Pero kung magre-resign siya, pwede rin, hindi ba? Well, that is Hindi, on his dapat yun ang decision. tinanong mo sa akin. So your pwede move, siyang mag-resign. so parang ang gusto po ninyo mangyari, your call is for George Erwin Garcia to resign. It is an option for him Okay. unless he is able to explain this well, Okay. which is acceptable to the public. Okay. So, doon sa mga bangko, sir, ang sinasabi ni Chairman Garcia, hindi pa siya nakarating doon sa mga bansang binabanggit. Hindi ka naman kailangan pumunta ron eh. Hindi po ba You should know kailangan better. You Hindi should po know kailangan better. ng personal appearance pag mag-o-open ng bank account? Yes, he should know better. Sabi ko nga sa'yo, itong chase na pinakita natin ito, pwede kang pwede kang mag-deposit eh. Okay. Online pwede kang mag-open eh. So, Hindi nyo alam yon? ibig sabihin po, nag-open si Chairman Garcia ng account outside US, yung sa New York account na binabanggit nyo kanina na dalawang active. Tama Bakit po ba? nagkaroon siya ng account which is now verified? Okay. These documents will not tell a lie. All right. So, thank you. Kenneth Basilio, Business World. Kausap ko po si Chair Garcia ngayon at sabi po niya, sana raw yung mga allegations na ibinabato na po sa kanya ay magawa under oath. Are you willing to cite these allegations under oath po ba? Ano yung tanong? Ayun, ang sabi po ni Chair Garcia, sana raw yung mga allegations na ibinabato niyo po sa kanya ay... These are not allegations. I am now putting forward documents showing that he has accounts in Cayman Islands. Na-prove na natin eh. Anong allegations ang sinasabi niya? I am not alleging anything. I am proving that the accounts are active. They are real. Ito po eh. Do you understand the significance of these documents that I have shown to you? I think the burden shifted to him already. Can he explain this? He should explain all this. Sana meron na akong mga ibang kasama na gumawa nun para hindi lahat sa akin nakapasan sa aking balikat. Kaya ang ginawa ko muna is a resolution directing the appropriate committees in the House of Representatives to look into this several offshore bank accounts. Para naman po siguro mapatunayan natin for possible violation of Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices and including the Plunder Act, Republic Act 7080.
kasi ang threshold lang ng plunder is 75 million. Ang pinag-uusapan natin almost ₱1 billion already. So are the members of media not scandalized by this? You seem to be very silent. Congressman, isang tanong pa po. Yes, sir. Ewan ko kung tama ako ha. Sa pagkakataon po ito, yung mga dokumentong hawak po ninyo, sinasabi po ninyo na, is that verified already or mga ano pa? Kasi parang pakiramdam ko, or kung tama ako or mali, please correct me. Ang burden of proof regarding these documents ay nasa inyo ngayon para patunayan kung totoo po yan. No, the burden of proof now shifted to George Garcia. I showed documents that the bank accounts are active, name in his, they are in his name. Okay. Hindi ba nyo nakita? Nakita naman po namin. Kasi meron din pong bank account na pwedeng kapangalan ko eh. Ano po? Meron pong bank account na pwedeng kapangalan ko at gumamit na ibang address. Di po ba? Kung ako naman yon on my side. Is there any, let's say, parang patunay or certification from the bank in New York telling that, authenticating the papers that you received? Kailangan nyo pa po ba yung, online na po ito eh. Yung aming volunteer, nag-deposit siya online. Okay. At nga lumitaw dito sa kanyang sinubmit sa amin, tinakpan ko na lang para hindi na makita yung account Pangalan niya. niya, Lumilitaw talaga na nakapag-deposit as shown by these two separate deposit transactions dahil na-debit sa account niya yung $200. Okay. So, ano pa po yung proof na gusto nyong makita? These are verified documents already coming from a reputable platform which is a platform of no less than JP Morgan and JP Morgan. Chase Company. Ito yung I think this is a multinational US-based financial institution. Sa palagay ko kaya ko ginamit na yung JP Morgan and Chase Company para makita ninyo na hindi tayo nagbibiro rito kasi mahirap talagang mag-verify kung hindi mo magagamit yung mga ganitong platform. Plus may opisina sila dito. Dapat sana, yung nga sinasabi ko, yung NBI and the AMLAC, sila dapat ang tumulong sa akin eh. Pero sa ngayon, makikita ninyo, ewan ko, kung meron silang ginawa, despite the fact that they were issued a waiver of bank secrecy by Chairman George. At the resolution, darating ba yung point na patatawagan din ninyo sa House itong mga binabanggit ninyo para imbestigahan? Precisely, yun po yung ating gustong mangyari at kung makakatulong kayo, kaya nating bilisan na ito. So anong may tutulong ng media, for example? Ang may tutulong po ng media, why don't you ask him? Kasi bibigyan ko kayo ng kopya nito, pa-xerox nyo na lang. And let him explain this. Ito po hindi pwedeng invento lang. Yung, sorry sir ha, huwag kayo magagalit sa akin ha. Kaya hindi ako nagagalit. Gusto ko ngayon Gusto ko rin lang kasi, kasing maklaro kasi imagine kung ako pala, pwede pala akong magbukas ng account sa US dahil may pinsan naman ako sa New York. Although pinsan lang sa pangalan, hindi naman kami nagkakakwentuhan lalo pag kailangan namin ng pera, hindi kami magkakilala. Ganoon naman kang I mean, so pag sinabi ko palang ipagbukas mo ako ng account dyan, kasi I need an account abroad. Kailangan kong gamitin somewhere or anywhere. And dito sa binigay nating informasyon, hindi natin siya pinagbukas. Tinry lang namin Yes, sir. na-assess kung existido. And the best way to determine and to ascertain Kung that meron the siya. account is existing and Is to active deposit. in a conclusive manner, mag-deposit ka. Pero sabi nyo kanina kasi, hindi ba, ang tanong ko kanina is, hindi ba kailangan ang personal appearance pag magbubukas ng account? Pwede kang personal pumunta. Kung gusto mo, online. Gumamit ka ng ibang subsidiary, nasa sa iyo yun. Okay? So, pwedeng hindi ako pumunta doon. Kung mag-a-apply ako, mag-o-open, di ba? Pwede, bakit hindi? Pwede kang pumunta ron. Nasa sayo naman yun eh. But the point is, ano ba yung point ng ating
Ano ba yung bone of contention na yun? Hindi kasi kaya ko kinaklaro kasi kung pwede natin gawing online, pwede kong itong katabi ko, for example, sir, ano pangalan mo? For example, si Mark. Mark. Sabi ko, Mark, pwede ba mag-open ka ng account online, pangalan kong gamitin mo? Ako ang tinatanong mo doon? Opo, paano kung ganun ang nangyari? Di patunayan niya na may pinag-open siya kasi hindi ko alam yun eh. Okay. Siya lang ang makakasagot nun eh. Alright, sir. Ang mahalaga dito, nakapangalan sa kanya, including the address. Okay. At Diba? kinaklaro ko lang. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, good morning, sir. Terence Grana, AFP Radio. Yes, sir. Tanong ko, nakarating na po ba kay President BBM ang impormasyon ng corruption ni Comelec Chairman Garcia kaugnay sa Miro contract? Ano ang dapat gawin ng Presidente dahil siyempre nasasakupan ng termino niya ang 2025 elections? Hindi ko pa po nakakausap si President Marcos, sir. Kaya hindi ko alam kung alam niya. Siguro kung makakausap ko siya, baka may time, pakita ko sa kanya ito. Thank you, sir. Sir, maganda nga umaga. Sir, tatanong ko lang. Alam niyo po ba kung kailan inopen yung dalawang account na active pa? Hindi ba na-take up na natin yung nakaraan, yung mga records? Yung date ng pagkaka-open, hindi ko na masyadong I will go to my notes, but kasi ang importante sa umagang ito, kaya ako nagpunta rito, para sabihin ko na sa inyo na yung pangako ko na bine-verify ko, nagawa ko na yon. At kung kailan man niya inopen yung account yun, hindi na masyadong material sa akin. Ang material sa akin, existido yung mga account at nasa pangalan niya, pati yung address na ginamit niya, verified na nandito by simply depositing $100 each in those two accounts na ipakita that the accounts are verified na nasa pangalan niya and they're existing and active. To me, that is important kasi sabi niya, wala siyang accounts eh. Bakit ngayon po lumilitaw? Dalawa pang napatunayan ko, hindi lang isa. Kasi sabi niya, kahit isa, wala po akong offshore account. Hindi ba yun ang importante? Actually, sir, that's my point. Kasi pwede naman nag-open yung account after na nung sinabi niya. Kaya I just want to make sure na kasama itong mga account na to doon sa una niyong present dito. Yes. Yes. Sir, if you're very sure po and you've said na verify na po natin tong dokumento and may receipts pa nga po, no, nagpapatunay ng pangalan niya, yung address niya, and bakit hindi po tayo mag-file na po rekta ngayon, for example, sa ombudsman, kung meron na rin naman na po tayo mga ebidensya? Pwede rin natin gawin yun eh. Pero hindi lahat kaya kong gawin eh. Siguro, yung mga ibang kasama ko, pwedeng pumunta sa ombudsman, merong mag-initiate ng impeachment, pero ako gusto kong ihayag muna sa public itong napatunayan natin. Kung halimbawa, nang dahil dito, ipinakita nyo halimbawa sa kanya, kaya niya bang patunayan ito? Pag hindi niya kayang patunayan ito, hindi ba pwedeng kayo nang mag-pressure sa kanya, baka meron siya pang gustong gawin, alang-alang na lang sa pagmamahal sa bansa niya. This is the whole point. Kasi madugong process ito eh. Sabi ko nga sa inyo, mabigat, mahirap, at magastos, at pinipilit pa namin tuntunin lahat. Lalong-lalo na yung pagkakatransfer ng mga accounts na binanggit ko ngayon, na-transfer sa mga foreign-sounding names. At kinakailangan sila pong tuntunin lahat para makita and we can get to the bottom of all this. Isang proseso na medyo mahaba, ngunit kailangan nating umpisahan. At ngayon po nakapag-umpisa na, wala na ngayong makapagsasabi sa akin na allegation lang po yung ginawa ko nung una tayo nagkita ngayon. At the very least, napakita ko sa inyo na nag-verify ako at napatunayan ko hindi isang account, ngunit dalawang accounts pa ang existing in Cayman Islands. Ngayon, kung malaman po ni Chairman Garcia ito, palagay ko siya na yung dapat magpaliwanag kung anong masasabi niya rito at questionin niya yung integrity ng isang reputable
at multinational bank, JP Morgan and Chase Company. Kung kaya niya na i-disprove ito. Sir, mahirap talagang kumilos mag-isa. Lalo na kung in a busy person like you. Pero sabi ninyo kasi kanina, hinahanap niyo pa. So sino ho yung mga kasama ninyo ngayon who's trying to look for solutions or evidences or what to prove the veracity and correctness of your investigation or of your I don't know if I can say it allegation or what. Pwede ba naming malaman kung sino yung mga kasama ninyo? And are you with former Congressman Egay Erice in this fight? Kasi sabi nga niya hindi daw wala daw siyang kasama, wala siyang kagrupo, mag-isa lang siyang kumikilos. Now, ba't hindi kayo magtulungan ni Congressman Erice just in case? Pwede naman magtulungan, kaya lang meron naman ako sing direction na tinitingnan. Meron naman siyang, hindi ko alam kung ano yung direction niya. So, pero yung sinasabi mo kung sino yung katulong ko, meron akong verification team. I am not at liberty to divulge them. Okay, that's great. Kasi yung mga dokumento rin pinakikita niya, halos pareho kayo eh. Kaya akala namin, or akala ko, sorry. Hindi ko alam kung yung dokumento niya ay pareho nung sa akin. We have not met. Kasi Bahamas account din yung nauna. Anyway, thank Pero you, sir. ewan ko kung meron siya nitong sinasabi ko sa inyo. Opo. Sapagkat ako, gusto kong matukoy talaga. Yun ang pinaka-importante. Talaga bang existido yung mga accounts despite yung kanyang denial? Ngayon po, totoo na. Napatunayan ko. These are conclusive documents. Okay. And I think George Garcia has a lot to explain to you and to the public. Yan. Well, salamat sa tiwala ninyo sa amin sa media. I cannot speak for them, ano. Pero sa akin, gusto naming lumabas ang totoo kung ako ang tatanungin ninyo. However, the only thing that we can do, or myself is, tanungin si Chairman Garcia. Totoo ba yung sinasabi niya? But to force him to do whatever's on your mind, hindi namin pwedeng gawin. Hindi ko pwedeng gawin yon. Ewan ko lang sa kanila. So what other help can we extend to Honorable Marcoleta, sir, just in case, being member of the media? Malaki po yung may tutulong ninyo, kaya nga po kayo ang aking unang kinausap. Kagaya po na sinabi ko nung una tayo nagtagpo rito, ewan ko kung kasama ka. Sabi ko, pagtulungan natin ito. Kung hindi, siguro, nare-recall pa nyo, pagtulungan natin ito kasi malaki naman ang may tutulong nyo at sapagkat pare-pareho naman tayo may kinalaman at may interest naman sa pag-conduct natin ang isang malinis na eleksyon, katungkulan po natin na pagtulungan ng bagay na ito. Yun po yung una kong sinabi sa inyo.